What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto ko i-share na plano ko gumawa ng solar setup. Bali, saan ko siya gagamitin? Gagamitin ko siya sa aking Pisoy Pebendo and pati na rin sa aking Nitro setup para kahit pa paano mag-brownout ay meron tayong internet connection. Dito sa area namin guys ay madalas na nagbo-brownout, especially pagdating sa Sunday kasi nga nagkaroon ng road widening. So nangyari sa road widening ay yung mga poste ng kuryente sa amin ay kailangan ilipat. So every Sunday nagkakaroon ng brownout na sobrang tagal, umabot ng 8 hours. So sa 8 hours, siyempre alam natin walang kuryente, sobrang init, wala pa internet connection, kaya yun, naisip ko na why not na mag-build ako ng aking solar setup kahit paano is kahit brownout sa umaga, 8 hours man yan is meron tayong internet connection and then meron tayong kahit mga maliit na electric fan para hindi mainit. Saka hindi rin siya boring na. Pero ang tanong guys ay marunong ka ba? So sa part ko guys ay hindi ako marunong, siyempre. Pero kailangan natin aralin niya kasi nga kailangan kong mag-build kasi meron akong pang gagamitan. Okay? So, maingay. May dumana mo to sa akin. Okay? So, yeah. Bali, siyempre kasi wala tayo alam, kailangan ko rin mag-research kung paano gumawa ng solar setup. Basta importante ay marunong kayo magbasa, marunong kayo ng basic math kasi nga yung basic math ay meron tayo dapat formula na kailangan familiar tayo kasi nga hindi natin mag-build yung ganitong setup dito sa likod ko. Kasi meron yung mga competition para tama yung mga ginagamit yung wire, breaker, pati yung mga solar. Pero yun nga sabi ko sa inyo is ang importante ay marunong kayo magbasa and marunong kayo mag-compute o basic math. Pag ganon ay ang mangyari ay kaya nyo mag-build ng solar setup. Siyempre, ilang araw ko sa inaral, pinag-aralan ko siya and then tingnan ko yung mga okay na mga equipment para magamit ng solar setup. Bali, hindi ko na patagalin guys no, kasi umaba yung usapan natin. Bali, ito sa likod ko yung mga pinili ko na gamit. Yung iba dyan ay binigay sa atin yan. Kaya, thank you sa nagbigay. Bali, yun nga, nag-build na ako. And then, paliwanag ko na lang kano yung mga nabili ko o yung mga equipment na gagamitin natin. Okay, kung nagawa ko ito guys, ibig sabihin, possible na kaya nyo rin gawin yan. Sa ngayon, hindi ko masabi na magaling ako pagdating dito kasi bago lang ako nag-aaral, pero kahit paano is kasama kayo sa journey sa pag-build ko ng solar setup. Ulitin ko, yung solar setup na gagamitin ko ay para sa aking Pisoy Pi and pati na rin sa aking Nitro setup. Pati na rin guys sa aking CCTV, kahit paano, kahit blackout ay umandar pa rin yung CCTV natin. Okay, bali kapag-kita ko yung nasa likod ko and papaliwanag ko siya. Okay, bali itong aking battery. Ang aking battery ay LiPo4 battery. Ito yun. Bali ito ay 100 EH na 12 volts. So sa solar setup, meron palang dalawa ginagamit, yung acid battery, pati na rin yung LiPo. So itong gamit ko guys ay LiPo4 battery. Ito yung talaga yung ideal na ginagamit sa solar kasi yung acid battery, yan yung ginagamit sa sasakyan. Pero karamihan gumagamit ng acid battery kasi yun ang available and mura siya kumpara sa LiPo4 battery. So hindi ako sure kung yung napansin ko mas mura yung acid battery. Pero according sa mga nakita ko, sa research ko, sa pinag-aralan ko, sa mga master natin, ang maganda sa LiPo4 battery ay 80% na energy nito ay nagagamit natin. Unlike sa acid battery, nagamit lang natin yung 50%. Mahal siya, pero at least sulit siya. Kaya naisip ko na ganito yung gagamitin ko na battery. Bali ito ang aking solar setup. Bali dalawang 100 watts. Kung titingnan nyo magkaiba ng size, hindi ko rin alam. Bali itong itim na guys ay binigay sa atin yan. 100 watts. Shoutout pala sa Barm. Sila nagbigay niyan. Bali ito rin. Bigay yan sa Barm. Donation yan. Pati na rito guys. Yan. Bali ito ay iba yung free niya na solar charge pero bumili ako ng bago. Parang lumagtawa ko explanation na. Okay, so ulitin ko. Ang battery ko ay LiPo battery na 100 Ah. So according sa mga master sa solar setup,
Ang formula pagdating sa battery ay pag 100 Ah, kailangan times 2 pagdating sa solar panel. So times 2, ibig sabihin 200. So 200 watts na solar panel ang kailangan, yung ideal. Kung 100 watts ang gagamitin mo na solar panel, tapos 100 yung battery, ay mabagal sa mag-charge. Kaya pinaka-ideal talaga ay times 2. Kaya 200 watts ang ginamit ko. Pero may nabasa ko guys na kung gusto mo na mas mabilis, tapos heavy duty paggamit nyo dito, kumaga marami siya panggagamitan, tapos ginagamit sa early morning, kailangan gumamit ka ng 300 watts o 400 watts, kumaga times 3 o times 4. Pero sa akin ginamit ko lang ay 200 watts kasi wala pa tayo budget. Okay? Kaya itong aking nabili. So gagawin ko sa akin solar panel ay gagamit ako ng tawag dito splitter o cord para solar, kasi nga ang gagawin ko ay parallel. Sa solar panel may dalang setup, yung isa ay series, yung isa ay parallel, pero nabasa ko na mas okay gamitin yung parallel pag ganitong setup lang, 200 watts, pati ganito lang parallel lang kailangan natin. Kaya bumili ako ng ganito, hindi ko lang tawag dito, kalimutan ko, splitter ba tawag dito. Ito ikukunik ito sa likod ng ating solar panel. Siyempre gumamit ako ng wire 5 meters. May reason yan bakit ganyan kakapal yung wire na ginamit natin yan. Kaya sabi ko na kailangan nating marunong tayo sa basic math. So dito guys, ang kailangan natin dito guys aralin ay yung Ohm's law, pati yung power formula kung di ako nagkamali. Kasi kung ma-master niyo yan, is alam niyo na yan yung mga dapat nyo gamitin. Kaya ito 5 meters ang gamit ko. Nabasa ko na pag 10 meters magkaroon siya ng drop voltage. Ang ibig ko sabihin na drop voltage is parang kukulangin yung charge. Kumaga masasayang kasi napupunta sa init. Kasi sobrang layo ng travel ng current, ng kuryente. Kaya ang ideal talaga na 5 meters para mabilis siya makapunta sa charge controller tapos sa battery. Bali dito, meron tayong tinatawag nila ito guys na aparato pag na-build nyo, pero explain ko na lang isa-isa, kaya ilapit ko yung camera lang. Okay, yan. Anong meron dito sa aparato na to? So meron tayong charge controller. Well, dito meron positive, negative, positive, negative, pati positive, negative. So sa unang positive, negative, merong logo ng solar panel. Ibig sabihin, yung solar panel ay dito kukunik. Ito. For safety reason, kailangan natin gumamit ng breaker. May tatlong breaker na ginagamit dito. 20, 32, and 80. So may explanation yan bakit ganyan yung breaker na ginamit ko. Kaya sinasabi ko na kailangan alam nyo yung Ohm's law para maintindihan ito. Pero sa sunod, pag-usapan natin yan. Bali, pasan itong breaker para iwas sunog o para hindi masira ang ating solar panel or battery or itong ating inverter. Ito guys ay DC, hindi sa AC. DC, direct current. Ginagamit ang DC pag sa mga battery. Basta ini equipment na may positive, negative, tinatawag na polarity, ay DC ang gagamitin. Huwag kayo gumamit ng AC kasi iba yung AC. Ito guys ay explain ko ulit. Dito sa positive, negative, dito kukunik yung ating solar panel, connected sa breaker. So dito nilagay yung solar panel na wire. Pag nalagay natin sa ating solar panel, dito natin i-connect dito, tapos i-switch on na lang natin. Pumunta dito. So makikita nyo yung mga wire ay medyo makapal. Merong explanation niya bakit ganyan yung wire na gagamitin natin. Sa sunod na topic guys, i-explain ko yan. Bali sa pangalawa, positive, negative, dito kukunik yung battery. So may logo ng battery dito sa breaker. Bali papunta sa battery. So, tanggalin ko muna. So meron ko naka-prepare na nilagay. Yan. Bali ito yung papunta sa battery. So may breaker din siya. Mangyari yan, pag galing sa solar panel, papasok dito, para naka-switch on, papasok dito yung kuryente dito sa ating charge controller. Tapos pagpasok na dito, siyempre nakaprogram yan, meron yan setup dito. Kasunod pag-usapin natin yan. Tapos papasok dito, then lalabas dito sa
or papunta sa battery. Bali, i-charge niya yung battery. I-charge niya. May breaker siya para iwas overcharge or anumang mangyari. Yan. Ngayon, pagdating sa battery, mayroong kunin dito makapal na wire. Makapal yan. May reason niya bakit makapal. 80 amperes yung DC natin. Supposed to be, dapat nasa 40 o 60 lang kasi nga yung inverter na gamit natin ay 500 watts. Pero dahil may plano ko mag-upgrade, i-ready ko lang yung wire na gagamitin para hindi na ako gastos. Bali, dito galing sa battery, kung gagamitin natin siya sa ating setup, sa ating Wi-Fi, or ini gamit natin na gusto natin gamitin like electric fan or TV, ay itong galing sa battery, dito sa battery, papunta dito sa inverter. So, anong trabaho ng inverter? Ang trabaho ng inverter ay i-convert na yung direct current sa AC current. Nag-gets nyo? Kasi ang mga gamit natin like TV, Wi-Fi, ano pa, yung electric fan, mga AC current yan, hindi natin magamit kung diretso tayo kukunik dito. So, kailangan nating gumamit ng inverter from DC to AC. Tapos, mayroong outlet na connected dito. Gamit ko dito guys ay 500 watts, baliktad. 500 watts, pero pag magka-budget ay papalit ko sa 1,000. Yan. Kailangan yung saksak nyo dito sa outlet ay hindi lalampas sa 500 watts para safety na hindi siya ma-overload o ma-abuse itong ating inverter. Kasi 500 watts nakalagay, ibig sabihin niya na maximum. So hindi natin pwede sagad yan for safety reason. Kailangan nasa 300 o 400 watts na equipment o appliances na gagamitin natin like electric fan, Wi-Fi, ganyan. Dito guys, ito naman ating LVD. Ang LVD, low voltage to connection, importante ito para maprotektahan natin battery. Siya yung magdidetect kung palubat na yung ating battery at gamit ang relay, i-disconnect na itong ating inverter para hindi na ma-abuse yung ating battery. Dito may setup dito na ilalagay dito kung ilang volt tayo bago siya mag-disconnect kung palubat nito. Kasi kung wala itong LVD, ang mangyari kung lagi lobat ito at madidrain, possible na masira ang ating battery or magbaba yung kanyang lifespan. Kaya kailangan natin protektahan na meron siyang limit na hindi siya maubos agad. Para magawa natin yan, kailangan natin gumamit ng LVD. Tapos yung relay. Yung relay, connected sa ating inverter. So, ipapaliwanag ko siya. Bali dito, mayroong positive, negative, mayroong indicator yan. Yung pula, connected sa positive ng battery. So, dito nilagay. Actually, kaysa yan, basta connected sa battery. Pero sa akin, dito nilagay. Kasi itong wire na to ay papunta sa battery. So, ma-detect niya yung positive ng ating battery. Tapos yung negative naman dito papunta sa negative. So ito yung magdi-detect ng battery kung palubat na ba siya o hindi. So kung palubat na siya, ang mangyari magkakaroon ng power cutoff. So ito naman guys ay ito yung magbibigay ng signal sa relay para mapa-under itong relay. Pag ma-detect niya na palubat yung battery, automatic magto-turn off ito. Pero ito mayroong positive negative, mayroong polarity yan. Paano siya na-connect sa ating relay? Mayroong positive negative from DC to AC. Yan, yung positive connect sa positive, yung negative connect sa negative. So pagdating dito may power cut yan. Bali itong ating inverter mayroong positive yan wire papunta dito. Tapos dito naman is papunta dito sa positive. Yung negative na wire dito sa likod, meron yan. Positive ito, negative yan. Yung negative diretso sa breaker na negative. Yung negative yan, connected yan sa battery. Kasi itong positive ay meron siyang cut off para mamatay siya. So, mangyari yan, pag ma-detect ni LVD na fully charged na siya sa voltage na nilagay mo, halimbawa sabihin natin nilagay mo is 12.5 na voltage, automatic siya magto-turn on. So magbigay ng signal dito sa relay. So magbigay ng supply dito. Pag detect na relay na may pumasok na voltage dito, ang mangyari yan, yung relay dito
ay pipitik dito sa connection, magtuturno nito. So mangyari yan, yung daloy ng kuryente na positive ay magkaroon ng connection. So magkaroon ng connection, dahil may connection na, may power na, magtuturno nito, hindi magtuturno nito. Tapos so ma-detect ni LBD na palubat na sa, sabihin natin na detect na 11.5 na lang naiwan sa battery. Ang mangyayari yan ay magkaroon ng power cut. So magtuturno ito. Yan, ma-detect ni relay na wala ng signal o power dito. So mangyayari yan, papatay ng relay yung power dito, yung connection dito, i-cut off niya ng relay. So dahil na-cut off siya, mangyayari dito, dahil cut off, hindi na continue yung wire, hindi na continue yung supply. So mangyayari ay magto-turn up ang ating inverter. Pag nag-turn up yung inverter, mamamatay rin ito. So ganyan mangyari. Bali ang gamit ko na guys relay ay SSM solid state module. So 40 amp. Normally ang ginagamit ng iba 80 amperes, kaso malakas kumain ng kuryente yan. Kung maliit na setup lang gaya sa akin, okay na yung 40 amperes na gamitin. Unlike sa 80 ampere, kasi may nagtataka yung iba, kahit di masyado ginagamit is nalulobat yung battery nila. Siyempre malubat yun kasi kumakain ng kuryente yung relay na 80 amperes. Para mahina yung consume niya, pati ito kumakain ito ng kuryente, gumamit na lang kayo ng 40 amperes. So hopefully guys, no, meron kayo naiintindihan. So di ko alam kung naiintindihan nyo kasi bulol pa naman ako, tapos pagod pa. Yan, at least nagkaroon kayo idea. Sunod, ibibigay ko yung mga link kung saan ko ito nabili, itong mga equipment, pati itong aking aparato. So ngayon, ganito lang guys. Thank you for watching. Okay guys, sinubukan ang aking setup, connected sa battery. Bali, connected sa aking electric fan. Ang dumi na aking electric fan. So gumagana siya. Kulang na lang guys yung ating solar panel. 12.3. Pag umabot ang 11.5 yan, automatic na mamamatay yung relay. Yan. Ngayon naka-turn na siya kasi nilagay ko doon is pag nasa 12 volts ay under siya. Pero i-adjust natin yan sa sunod. And then wag yung magalagay, ituturo ko paano siya i-set up. Tapos ito nating solar charge controller 12.5. Sige lang, sa sunod na topic pag-usapan natin itong solar charge controller, pati ito.